People's Bill sa Davao, pilit daw inaagaw ng mapagpanggap ayon kay Claire Castro dahil ang project na ito o proyekto daw na ito ay kay Pangulong Bongbong Marcos daw at ngayon daw ay pilit daw inaagaw o inaangkin kung sa baga mayroon daw nagpapanggap na sa kanya yung proyektong ito. Di ba ang sabi ni Vice President Sara Duterte na sa kanya yung project na yun o project nila yun nung mayor pa siya. Pero ngayon, natapos na, pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon. Dinalaw niya dahil sa kanya daw yung proyekto. Ngayon, sinasabi dito ni Jose Claire Castro na nagpapanggap daw yung iba na angkinin yung People's Bill. Wala na tayong ibig sabihin yan, kundi si VP Sara Duterte yung tinutukoy niya dyan na nagpapanggap at inaangkin yung proyekto. Dahil daw si Pangulong Bongbong Marcos daw ang talagang gumawa na proyekto na yan o sa kanya yung proyekto na yan na People's Bill. Kayo na po mga taga Davao ang magsasabi niyan. Pakinggan nyo po yung pahayag ni Jose Claire Castro dito at mayawak-hawak pa siya di umanong dokumento. Pakinggan nyo. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto, noong 2024 naman ay inilabas ang Certificate of Registration ito habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Bill. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko ng ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng People's Bill sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang petsa, July 18, 2023. At maliban dyan, ang Certificate of Registration number 00024414 para sa People's Bill 123 Condominium Project. Na-issue po ito June 20, 2024. Panahon na po ito ni Pangulong Marcos Jr. At pinalaki ko rin po yung pinaka-petsa na nakasaad po sa may bandang dulo ng nasabing certificate. Nandito po, June 20, 2024. At kasama rin po na ipapakita ko sa inyo ang building permit para sa People's Bill, application 23008-243 na may petsang December 6, 2023. Ito po ang application for building permit. At na-issue naman po ito February 16, 2024. Ito po ang pinalaking may petsa ng nasabing dokumento. So maging mainam po maging mapanuri tayo at ang proyektong ito ay para po sa ating mga kababayan. Hindi para magpabida ang sinuman, kundi laan ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Davao City. Yo, nakita nyo, nagpakita pa ng dokumento si Jose Claire Castro na di umano, nandun yung mga pizza, kung kailan nag-umpisa at kailan natapos, di ba? Pero, sinabi na nga ni Vice President Sara Duterte na proyekto nila yang People's Bill, kaya People's Bills ang nakalagay, proyekto ng Davao yan, nung mayor pa si VP Sara Duterte. At ngayon, natapos na, pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanya daw yang
proyekto na yan. At yan ngayon ang pinanindigan ni Jose Claire Castro na talagang kay Pangulong Bongbong Marcos daw yung proyekto na yan. Tapos, ang sinabi pa niya na ay nagpapanggap daw at pilit agawin yung proyekto. Pilit agawin. Ang tanong, sinong umaagaw ng proyekto? Di ba? At sino yung nagpapanggap na sa kanya yung proyekto? Dahil ang sabi lang naman ni BP Sara Duterte nung mayor siya, proyekto nila yan. Sa kanya yung proyekto niya nung kapanahon pa nung mayor siya. Ngayon, siguro natapos dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya sa kanya na ilagay. So ngayon, pinagpilitan ni Jose Claire Castro na kay Pangulong Bongbong Marcos daw talaga yan, yung People's Bill na yan dyan sa Davao na ipinatayo. Kay Pangulong Bongbong Marcos daw yan. At pilit daw agawin ng nagpapanggap. Wala nang ibig sabihin si Auntie Claire yan, kundi si BP Sara Duterte lang ang nagsabi na sa kanya yan. Kayo mismo taga Davao ang makakapagsabi ng totoo dyan kung yung People's Bill na yan, kailan nag-umpisa yan, anong taon nag-umpisa yung proyekto na yan at kung kailan natapos at kung sino talaga ang nag-umpisa dyan. Kayo mismo dyan ang taga Davao ang nakakaalam at makapagsabi ng totoo. Kung sino man ang mga taga Davao dito na nakapanood sa akin, i-comment nyo po sa baba kung ano po talaga ang nangyari dyan o ano talaga, kung kailan po talaga yan nag-umpisa, anong taon at sinong nag-umpisa dyan. Totoo ba ang sinabi ni Sara Duterte na nung mayor siya ay proyekto nila yan o kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi kung isipin natin maigi yung mga rooms nga na mga eskwelahan, iilan lang yung nagawa. 4 na taon na po si Pangulong Bongbong Marcos. Ilang piraso lang po ang nagawa. Yung target nila na napakaraming gagawin, hindi nagawa, iilan lang nagawa. Yan pa kaya na malaking proyekto, maraming bahay na dikit-dikit yan dahil parang condominium na yan siya, di ba? Ang laki niyan, ganun kabilis na gawa, di ba? Mga room nga na, mga maliliit lang yung mga room na yan iilan lang yung nagawa. Tapos, hindi magsisinungaling siguro si VP Sara Duterte na sabihin niya na proyekto nila yan nung mayor pa siya. Mismong taga Davao na po ang makapagsabi niya ng totoo. Kaya kung taga Davao kayo na nandito, nakapanood sa vlog ko, i-comment nyo po sa baba para malaman po ng lahat kung sino talaga ang nag-umpisa sa project na yan at kung kailan at kung totoo bang kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Dahil yan talaga ang pinagpipilitan ni Jose Claire Castro at may hawak pa siyang dokumento, may mga pizza, may taon na kay Pangulong Bongbong Marcos daw yung proyekto na yan at hindi daw yung mga nagpapanggap at pilit inaagaw ang proyekto. Ang tanong ko dan, wala namang umaagaw di ba? Walang umaagaw, sinabi lang BP Sara Duterte na proyekto nila yan at hindi niya sinabing agawin ko yan, di ba? Kaya kayo pong taga Davao dyan ang saksi sa lahat. Kayo pong makapagsabi ng totoo. Ako hindi ako maniwala kay Claire Castro dahil doon ako sa taga Davao maniniwala dahil sila mismo ang nakasaksi kung kailan nag-umpisa yan at kung sino ang presidente nung tinayo yan at kung sino ang mayor bago inumpisahan yan. Kaya ang taga Davao na mismo ang makapagsabi ng totoo, hindi si Jose Claire Castro. Dahil kung kailan inumpisahan, doon natin malalaman kung kaninong proyekto talaga yan, di ba? Kung sinabi na panahon ni Bongbong Marcos na inumpisahan, baka sa kanya yan. Pero kung sasabihin ng mga tao sa Davao na sa panahon ni BP Sara Duterte nung mayor pa siya, inumpisahan ay, ibig sabihin, ang original yan, hindi talaga si Pangulong Marcos, kundi kanila, Vice President Sara Duterte nung mayor pa siya. Taga Davao na po mismo ang makapagsabi niya, kaya i-comment nyo po sa baba. Dahil maraming tao dyan na talagang napapaniwala rin ni Jose Claire Castro na pilit inaagaw na yung proyekto ni Pangulong Marcos. Kayo na po ang talagang magsabi ng totoo o makapagsabi ng totoo. Kayong mismong taga Davao na nandyan mismo sa lugar na yan na pinagtayuan ng People's Bills na yan. Kaya People's Bills kaya People's Bill ang pangalan yan sa palagay ko dahil si Pangulong Rodrigo Duterte at sila ni Mayor Basti o mga Duterte, hindi po yan sila naglalagay ng mga pangalan
na mga proyektong nagawa nila. Kagaya ng libreng sakay na bus, may nakalagay ba dyan na Mayor Basti? May nakalagay ba dyan Duterte? Wala. Kapag nagatid sila ng tulong kung saan-saan may tinamaan ng kalamidad, nagbigay ng tulong sa Cebu, dati sa yung na Yolanda, may nakalagay ba doon sa mga dump truck na nilagyan nila ng mga tulong o ayuda doon sa mga napiktuhan na Duterte, galing sa Duterte? Di ba? Ang nakalagay doon, galing sa mga tao sa Davao ang nakalagay doon. Galing sa Davao. Hindi nakalagay galing sa mga Duterte. Kung sa baga, pinapakita ng mga Duterte na hindi nila inaangkin yung mga tulong na binibigay nila doon sa dahil galing yan sa sambayan ng Pilipino. Kaya ang nakalagay doon, sa mga Davawinyo ang nakalagay doon kapag nagbigay sila ng tulong sa ibang lugar na nasalanta ng Bagyo man yan, Lindol man yan, nakalagay sa mga dump truck from Davawinyo para galing sa mga tao sa Davao, hindi galing sa mga Duterte. Ganon ang mga Duterte, hindi nila inaano yung mga pangalan nila na nakalagay dyan, galing sa Duterte, galing kay Mayor Basti, hindi, galing sa mga Davawinyo. Kung sa baga, galing sa mga tao mula sa Davao ang itinulong doon. Ganon kabuting tao at ganon katotoo magserbisyo ang mga Duterte. Hindi nila pinalandakan yung pangalan nila na ilagay diyan sa mga tulong na pinamimigay nila. Hindi kagaya ng ibang mga politiko diyan, laging nakabarandang pangalan, magbigay ng tulong, mga bigas, nandyan yung mga mukha, nandyan yung mga pangalan, magpatayo ng building, nandun yung mga pangalan nila. Pero ang mga Duterte hindi naglalagay ng pangalan kung makagawa sila ng proyekto. Yan ang pinakaayaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilagay yung pangalan niya dyan pag natapos yung proyekto sa kapanahunan niya. Di ba yung Boracay? Naalala niyo yung Boracay? Nakita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa video call, nandun yung pangalan niya. Kaya tumawag siya na alisin niyo yung pangalan ko dyan dahil hindi ko pira yan. Kundi pira ng taong bayan yan. Hindi ko pira yan. Nagtatrabaho lang ako. Trabante lang ako ng mga Pilipino. Di ba? Ganon ang mga Duterte, hindi yung pinalandakan nila yung kanilang apelyido o kanilang pamilya kapag may proyekto o may mga tulong na pinamimigay sa tao. Hindi kagaya sa iba dyan, magagawa ng project, kahit waiting seed lang, nandun yung pangalan nakalagay. Hindi naman sa kanila yung pira, kundi pira ng sambayan ng Pilipino yan, pira ng bayan yan. Magbibigay ng mga tulong, nandun yung mga pangalan, halimbawa, mga bigas o ano man yan, nandun yung mga pangalan nila. Di ba? Pero ang mga Duterte, may nakita ka ba na mga binibigay nilang tulong na may pangalan dun, Tatay Digong, may nakita ka ba dong Duterte, nakita ka ba dong DP Sara, nakita ka ba dong Mayor Basti? Wala. Nakikita natin yan. Hindi lang kasi ang binabalita niyan sa social media, hindi binabalita niyan sa mga mainstream media, yung mga tulong na galing sa Davao, papuntang Cebu, papuntang dati Tacloban, di ba, nung na Yolanda, papuntang Jinsan. Yung mga tulong ng galing sa Davao, hindi yan binabalita na mainstream media. At kung makita man nila, hindi nila ibabalita yan. May nakita ba kayo na nakasulat dun sa mga sasakyan? Na from Duterte family, from Mayor Basti Duterte? Hindi. Nakalagay doon, from Davaoenos. Galing sa mga tao sa Davao ang tulong na yan at ipadala doon sa mga nasalanta na mga lugar. Di ba? Hindi sila yung inaano yung nila, pangalan nila. Hindi nila pinalandakan na sa amin ang tulong na yan, na sa aming galing ng pamilya yung tulong na yan, kundi galing sa mga tao sa taga Davao. Kaya kayo taga Davao, napakaswerte nyo na may namumuno sa inyo na tapat. Hindi inaangkin yung mga pira na nalilikom dyan sa lugar nyo ng mayor, kundi ang pangalan ng mga Davaoenos ang daladala nyo. Kayong lahat proud na proud kayo sa mayor nyo dahil kapag nagbigay ang tulong ng Davao, nakalagay galing sa Davaoenyo, from Davaoenos. Sa baga, ibig sabihin, galing sa mga tao sa Davao ang tulong na ito para ipadala sa mga nasalanta na lugar o na mga biktima ng mga tao sa nasalanta ng mga kalamidad. Yan ang pinakamaganda dyan. Kaya napakaswerte talaga nila na may namumuno sa kanila. Tingnan nyo ngayon, yung mga ambasador saan pumupunta sa Davao. Parang halos lumipat na yung Malacanang sa Davao dahil halos mga
ambasador sa iba't bansa doon na dumiridiretso sa Davao, di ba? Saan ka makakita niyan? Mayor lang o syudad lang sa Pilipinas pero pinupuntahan ng mga iba't ibang ambasador, di ba? Pinupuntahan. Diyan mo makita kung gaano katiwala ang mga taga-ibang bansa sa pamumuno sa Davao City. Pupuntahan ba ng mga ambasador yan, di ba? Ang mga iba't ibang bansa kung hindi nakikita nila na maganda ang pamamalakad sa syudad na yan ng Davao City. Kung sa baga, mabilis ang ekonomiya dan umangat. Mabilis umasinso yung syudad dahil walang katiwalian. Kaya nga walang utang ang Davao. Dahil sa magandang pamumuno, walang korupsyon. Yan ang katotohanan. Kaya comment nyo po sa baba kung totoo yung sinasabi ni Jose Claire Castro. Claire Castro na kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Kayo na mismo ang makapagsabi niyan kung kailan tinayo yan, kailan inumpisa niyan, anong taon. Diba yon sa Bocana Bridge nung natapos, pinuntahan din ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ayon sa kaniya din daw yung proyekto na Bocana Bridge nung natapos, pinuntahan nila doon at sinabi sa kanila din daw yung proyekto na yon at kasama sa kanilang legacy yung Bocana Bridge. Tapos ngayon, ito namang People's Bills, sa kanila din daw ito. So ibig sabihin, nung Bocana Bridge na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nung natapos, sinabi nila na sa kay Bongbong Marcos daw yan na legasya na sa kanya daw natapos. Parang ganito rin nangyari dito sa People's Bill. Kaya kayo na po taga Davao ang makapagsabi ng totoo nito. Kayo na po talaga mismo ang nandyan, ang nakapagsaksi o nakasaksi ng katotohanan at nakakaalam talaga ng kung ano ang totoo.